Good morning guys, another day, another chicken vlog. Ang topic po natin ngayon is about breeding, especially yung inbreeding. Nakikita nyo po ito ang aking hawak, itong ating isang IG, yung kapatid ni Naringo at ni Rio na kanawayon. Ang gagawin po natin ngayon ay siya po ay ating pakakawalan, isasama natin doon sa ating mga upgraded native at kukunin naman natin si Dagul dahil si Dagul po ay mahigit isang taon ang kasama ng ating mga upgraded native. Papahingahin muna po natin siya dahil stop breeding muna rin naman po tayo, at ito para masanay na po siyang kasama yung mga inahin habang bata pa siya, para in the future kung hindi man natin siya ma-out, siya po ang ating gagawin pang upgrade sa ating mga native. Ito po ay isang IG. Yan po. Si Dagul po ay siya na po yung naging leader doon. Napakabait po ni Dagul yan. Bago po humapon sa hapon yung mga inahin natin, chinecheck po ni Dagul pagka may nag-aaway, siya po yung nag-aawat. Pero kailangan na din po natin siyang pahingahin dahil tagal na po na hindi siya nagpapahinga. Dati may kasama siya, mga kapatid niya. Bali 5 silang row. Siya yung napili ko dahil ang leader niya dati doon yung tatay niya. Yung tatay niya naman ay wala na. Yung mga kapatid niya wala na rin, siya na lang ang natira. Kaya ipapahingahin muna natin. Lalagay muna natin sa tangkal. Kailangan muna natin tong i-bait kay Dagul dahil hindi natin mahuli si Dagul pagka hindi natin po sinama doon. So kukunin lang po natin si Dagul. So guys, ito na si Dagul. Yan yun. Gano'n kalaki si Dagul. Siya ay isang upgraded native, katulad ng sinabi ko dati. At siya po ay tumitimbang ng 3.8 kilos. Pinutulan ko po siya ng tahid, kaso dumugo dahil hindi ko po ginamit yung yung lagaring bakal. Ginamit ko po ay itong pang alis ng kuko ng sa aso. Yan, ang dami po niyang dugo. Linisin na lang po natin mamaya. Yung pong ating topic ngayon, yung sa inbreeding po. Yan. Madami na po kayo siguro narinig at nabasa mga sa inbreeding, pero yung sa akin ay sasabihin ko lang sa inyo yung mga napag-aralan ko, tsaka yung mga pros and cons sa inbreeding based on my experience. Ito po si Dagul ay running siguro magto 2 years dahil nagsimula po ako ng manukan 2023 at mga heritage po ang alaga ko dati. Tapos 2024 siguro mga mid 2024 si Dagul po ay anak ng ating dating heritage na kulay puti na malaki din pong manok. Sa magkakapatid po ni na Dagul, siya po yung napili ko dahil siya yung tingnan nyo naman kung gaano kalaki si Dagul. Malaki oh. Malaki po si Dagul talaga. Hindi lang po ito po ay ang nanay po niya ay native. Hindi naman po kalakihang native, pero napakaganda po ng lumabas na genes. At ito nga po, sa 5 magkakapatid nila ni Dagul, yung 2 nakuha yung height ng tatay, mas matangkad kay Dagul, kaso ang katawan mas payat. Tapos yung 2 naman medyo bansot, although mabigat pero bansot. Si Dagul lang talaga yung malaki, malapad na matangkad din naman. Kaya ito napili ko. Siya naging tagapagmana ng kanyang tatay. At siya na rin po yung naging hari dito sa ating mga native. Napakabait po nito ni Dagul dahil
Siya po ang taga-awat pag may nag-aaway, siya po yung taga-control, siya po yung unang naghahanap ng pagkain, tinatawag niya po yung mga inahin. Pero ngayon po yung topic natin sa inbreeding, atin pong ipapahinga muna si Dagol dahil almost 1 year na po siyang nagsiservisyo. Hindi almost, mga 1 year plus na. Tapos karamihan ng mga naging sisiw natin ay siya na po ang tatay. Ayan. Katulad ni Minamaya, siya po ang naging tatay na. Kaya papahinga muna po natin siya doon para makarecover siya, although hindi naman siya namamayat, almost 4 kilos pa rin po siya. Ayan. Mapapagkamalan po siya talagang pure na may lahi dahil ang ganda po niya sa kulay na kulay, sa laki. Ayan. Yun nga po ang inbreeding topic natin ngayon. Number 1 po na disadvantage ng inbreeding is yung immune system ng ating mga alagang manok. Number 2, yung physical traits, bansot, payat, yan. Number 3 naman is yung mga disabilities, mga pilay, spratty legs o splayed legs, yan. May mga bulag, may balingkuko, may mga may mga deformity sa katawan. Yan. Kaya yan po ay iniiwasan. Depende naman po yan kung ano po ang inyong project sa inyong mga manukan. Kalimitan po ang nag-inbreeding yung mga nasa ibang sangay ng manok. Alam niyo na po yun, yung mga bawal pong banggitin yun dito eh. Basta yun, alam niyo na po yun. Yun po ang malimit nag-inbreeding dahil pinananatili nila yung quality ng manok, pinananatili nila yung bloodline, may mga traits sila na gustong makuha. At yun din po, isa din po yun sa mga advantages naman ng inbreeding. Halimbawa po, gusto nyo makuha ang laki, ang timbang, ang taas ng isang manok, pwede po kayong mag-inbreeding. Ito, palagay natin to, si Dagul, ipapares natin kay Maya na anak niya. Pareho silang malaki, pareho silang matimbang, bulto ang katawan, mabigat, nakakakumain. Pag pinagbangga natin sila, may posibilidad na lumabas, makuha ng mga anak nila yung kanilang magagandang genes, yung laki, yung timbang, yung lakas ng immune system. Pero may possibility din naman na maglabas sila ng may mga deformities, may mga disabilities, pilay, bulag, ganyan, at kung ano-ano pang disabilities. Tapos merong bansot, may payat. Yun ang maaaring mangyari. Sa ipagpalagay natin na 10 ang sisiw nila, may 3 napakaganda, may 2 medyo kagilid, at mayroon namang 5 na may disabilities. Syempre lugi na po kayo doon sa panahon, lalo katulad ng mga walang incubator na umaasa lang sa palinlim. Maglilimlim po yan 21 days, tapos bago mahiwala yung sisiw at least 1 month, tapos bago po uli mag-lay another 1 month or 2 months. Ang matagal po yung oras na kakainin. Samantala kung hindi po inbreeding, kung magpapalit po kayo ng halimbawa nitong ganador, nitong tatay, papares nyo kay Maya, katulad ng ginawa natin, pinares natin kay Makoy na IG din po. Yun po mga sisiw nila, 1 buwan pero ang lalaki na, dahil magkaiba po yung genes nila. Para din po sa tao, halimbawa magka-relatives, may possibilities po na magkaroon po ng sakit yung bata or mga deformities, disabilities. May possibility po yan, hindi po yan mawawala. Ayan according na rin sa mga research yan.
Pero yun nga po, sa ano naman, sa advantages, pag nakuha nyo naman po yung mga good qualities ng manok, napakaganda po lalabas niyan. Malaki, matimbang, mabilis ang pagbigat, yung feed ratio to growth ratio napakaganda. Tapos mabilis po kayong makakapagbenta kumpara sa mga halimbawa pure na native na umaabot ng 6 months, 7 months. Kung sa ganitong upgraded native 2 to 3 months, lalo na pag nakuha nyo yung magagandang gene sa inbreeding, napakaganda po. Pwede nyo nang i-out yan. Titimbang na po yan ng mga halos 1 kilo mahigit. Pagka in-breed nyo po yung pure native, tagal po niyan. Tapos malulugi kayo sa oras, sa pera. Pag ganito po, yan. Pag ganito pong halimbawa, upgraded native na to, native at heritage, ito lumabas. Tapos, babangga nyo sa iba pang, sa ibang manok na hindi niya ka-relative. Pag maganda po yung trait ng inahin, tapos ganito po yung trait ng tandang, may possibility na mas maganda po yung lalabas ng mga anak. At maiiwasan po natin yung mga reject. Yun po yung number 1 sa disadvantage ng inbreeding. Pero yun din nga po, ang advantage naman, pag nakapagpalabas kayo ng magandang sisiw, talagang makukuha nyo yung traits nito at traits ng inahin na sobrang lalaki, sobrang ganda. Doon naman po kayo panalo. Ang lang po, yung mga reject, syempre out nyo na po yun, ulamin or pamigay nyo or katulad ko, hindi ako kumakatay o pumapatay ng sarili ko manok, naawa ako, iniintay ko lumaki, saka ko pa ipamimigay or ibebenta. Syempre kukonsum pa rin po yun ng pagkain, pareho din po sila nakakainin ng mga magagandang quality. Kung lahat po magagandang quality, doon po kayo swerte. So yun po. Tsaka isa pa rin po sa sa inbreeding, pagpatuloy po yung inbreed nyo per second, third generation, po yan, parami ng parami siguro. Yung nakita ko dito, at least yung nakita ko dito padalawang generation pa lang ako ng inbreed. Halos sa 10, 12 sisiw, 2 na lang yung maganda. Hindi ko lang alam kung nagkataon lang o talagang gano'n na, o masama lang yung conditioning. Pero sa 2 magandang yun, 10 yung lumabas na hindi naman may deformities, hindi naman disabled, pero kita ko na hindi sila makahabol doon sa 2 na maganda. Katulad nitong mga sisiw natin to na ligaw na ikinulong natin, bale hindi ko masabi, may anak siguro si Makoy doon sa mga naging anak niya na dito, bukod kay Maya at kay May. Pansin ko doon sa mga sisiw, medyo mahina ang paglaki kahit raw, halos kasing laki lang ng hen. Ibig sabihin, nakuha nila yung bad qualities, bad genes. Kung nakuha lahat nito ng genes ni Makoy, tiba-tiba po yun, na-out ko na yun nung 2 to 3 months pa lang. Ngayon magpo 4 months na sila, halos 4 months na. So yun po yung mga bad side ng inbreeding at good side ng inbreeding. Depende na po yan sa plano nyo at kung ano po ang gusto nyo ma-achieve sa inyong manukan. Pero ako po, gusto kong gumawa ng kupapala rin ng own breed ko ng manok. Di naman own breed, yung own linyada. Yan. Yung anak nito si Maya, binangga ko po kay Makoy, makita nyo, may 2 po dito sisiw. Ang laki nila. Ang laki po nila, pakikita ko sa inyo mamaya. So ito, si Makoy, papahingahin muna po natin. Hindi ko alam kung itatangkal ko muna po dahil nangyari na po sa akin to yung dati, yung isang kapatid ni Makoy. Nung tatay ni Makoy, yung isang kapatid ng tatay ni Dagul. Isinama ko po dati dito sa ating mga upgraded native. Pagkatapos ng 1 linggo, inihiwalay namin. Na-stress po siya dahil nasanay po siya may kasama.
isang linggo lang patay po siya. Hindi na po siya kumain, hindi na po siya uminom. Na-stress po siya dahil bigla pong hiwalay dun sa ating mga alagang manok sa labas. Hindi ko naman po alam kung itong si Mukoy ay magkakaganon, pero atin po siyang itatangkal muna. Kung hindi naman po siya mag-respond ng maganda, isasama po natin siya kina May at kina Maya, dahil dalawa lang naman po sila para hindi siya ma-stress. Yan. Oh guys. Ano siya kalaki? So, ito muna ating tatangkal si Dagul at pakikita ko sa inyo yung sisiw na dalawa. Ayun guys, oh, makikita nyo. Ito yung anak ni Maya at saka ni Makoy. Ano, 1 month pa lang yan. Pero ang lalaki na, oh. Ang laki ng paa. Tapos ang angkad na nila. Nakuha nila yung good qualities ng pareho nilang parents. So ayan guys, ang sinasabi ko. Dalawa lang sila pero nakuha pareho nila yung good genes. Dahil hindi sila inbreed. So yan muna guys, dahil umuulan na naman. Talaga napakahirap pagka ulanin, oh, putik na naman. So ingat po kayo doon sa mga nakakaranas pa rin ng mga pag-ulan, mga pagbaha. Magdasal po tayo at lumikas po tayo kung kinakailangan. Maraming salamat po.